Joke time muna tayo mga kababayan. Padala ni Ted Almarines ng Seoul, South Korea. Ang setting mga kababayan sa barbershop, sabi ng customer na lalaki, boss, magpapagupit po ako. Sabi naman ng barbero, ano anyang gusto mong gupit? Sabi ng lalaki, kalbo anya. Matalas ba niya yung mo, yung labaha mo? Sagot ng barbero, oo anya, bagong hasa. Sabi ng customer, sabi ng lalaki, boss, matanong ko lang, bakit anya may aso dito sa ilalim ng inuupuan ko? Sagot ng barbero, madalas anya siyang nandyan. Matapos anya siyang mulaan niya ng kumain siya ng tainga. Pumirmi na yung aso sa baba, matalas nga yung labaha. Nakabang na palagi yung aso sa baba nang makatikim ng nahulog na tainga. Nandun na pumipirmi sa ilalim ng upuan ng customer. Biglang tumakbo palabas yung customer mo. Anyway, matik na po, 200 pesos. Pakipadala na lang po ng inyong GCash number. Ay mali pala yung yung nabasa kong name ng nagpadala. Yung kanina pala yon si Richard Baclayen. Yung si Ted, yung nauna pala yon na nagpadala ng joke. Ito na, kasama ka na rin sa monthly raffle draw. 5,000 yung price. Sa grand sa December yung grand prize natin, 10,000. Ayos pa. Dito na tayo mga kababayan sa ating mga topic. Yung tuloy-tuloy na pagpapakalat ng fake news ng mga DDS. Pati po yung yung mga kasamang pulis ni General Torre, ginawa ng fake news po ng mga DDS. Yung SWAT team niya, nag-iiyakan habang ina-arrest si Digong. Pinapalabas yung sympathy ng ating mga ordinary policemen nandun sa dating Pangulo. Nag-iiyakan na niya. Nagpa-viral sa sila ng mga video. Ayan po. Nagpapay daw ng luha. Sabi ni General Fajardo, spokesperson po ng PNP, nagpahid lang niya ng pawis. Ganon katindi. Mga kababayan ang pagpapakalat ng fake news ng mga DDS para kunin ang sympathy ng ating mga mamamayang Filipino. Talagang pagdesperado ang isang tao sa fake news po kumakapit. Yan sabi po sabi ni General Fajardo, pawis lang po ang pinupunasan nila, hindi sila umiiyak. Fake news. Pakinggan natin itong report ng TV5. Yan sabi dyan, nilinaw ng National Bureau of Investigation na hindi totoo ang kumakalat na video ng mga umiiyak umanong pulis nang aristuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan Bureau of Investigation na posibleng ika-vlogger ang pagpapakalat ng fake news. Ang PNP naman pumalag sa malisyosong interpretasyon sa video ng isang pulis na kasama sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. You see? Kalat ngayon sa media ang videong ito. Tila naiiyak at nagpupunas ng luha ang pulis na yan. Ilang siya sa mga nakabarikada kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay matapos siyang arestuhin nitong Martes. Sa mismong video, may text pang nakalagay ang mga pulis na umaresto kay Digong. Maraming netizens ang naniwala riyan ng Philippine National Police, pawis at hindi luha ang pinupunasan ng pulis sa video. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po area, ay maliit lang po yun. At sa storage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. Giit pa ng PNP, hindi Tapos pinalalabas dahil daw sa pagkakaaresto kay Digong noong isang araw, bumaba yung moral ng PNP. Wala niyang ganon, sabi po ni General Fajardo.
Hindi rin bumaba ang moral ng mga pulis kakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Wala rin daw pulis na umalis sa serbisyo dahil sa insidente. Lahat fake Nagtanong news na po ba? tayo sa personal po natin. Wala pa nang nare-receive na anumang official communique advising the PNP na mag-resign po sila. Bukod sa video ng mga pulis, kalat din online ang mga post na hinarang daw ng mga otoridad si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagbisita sa United States. Paglilinaw ng Malacanang, hindi yan totoo at hindi hinuli ang First Lady habang siya ay nasa Los Angeles. So dahil po sa mga fake news na yan, nag-warning po yung ating National Bureau of Investigation. Hahabulin nila itong mga nagpapakalat mga kababayan ng fake news. Kasama mga kababayan sa sabi, may case build up na ngayon. Yung vlogger na nakabase po sa Amerika, si Marlica. Ito po, sabi ni NBI Director Jimmy Santiago. May warning kayo sa akin, Marlica. Warning. Warning, umanda siya. We will go after her. Hanapin niyo, sir. Hanap. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here sa Philippines ng inciting to sedition, cyber libel. Bahala siya sa buhay niya. Tumigil siya, hindi siya nakakasiguro. Akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Director, bukod kay Marlica po, baka may babala kayo sa ibang vloggers na nagpapakalap. Yes, yung mga vloggers natin ay naku, wag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang eh. No? Wag niyong gawing katuwaan yung ating social media. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin mo ang ating social media, ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. Malinaw po, mga trolls po na mga DDS ang sige po ang pakalat ng mga fake news. Pati yung mga rallies, mga video ng rally sa Serbia pala yun. Tapos linagayan nila na nasa Netherlands daw po, pati mga foreigners po, nagrarally na, demanding the release daw ni Digong. Ganon sila katindi. Dito naman po, nagpalabas sila. Ni-recycle yung kung saang rally yun. Tapos nilagyan na alian niya ito sa Kidapawan, sa Zamboanga, kung saan-saan na lugar sa Mindanao. Para palabasin nila, mga kababayan, na nag-start na yung EDSA People Power. Mula muna sa mga provinces, pagkatapos ginagatungan nila ang EDSA People Power 3. Ayan po. Illegal arrest kay PRRD, labas na at manindigan. Pumunta na daw sa EDSA mga kababayan. Abang sila nagtatago, itong si Harry Roque at saka si Marlica nandun sa Amerika. Umuwi kayo kasi dito. Si Harry Roque, paano mo pangungunahan ng EDSA People Power, nagtatago ka? Sususulsulan mo. Sinusulsulan ninyo yung mga tao na EDSA People Power pagkatapos kayo nagtatago. Paano kayo niyan paniniwalaan? Papagurin ninyo yung mga tao pumunta ng EDSA pagkatapos kayo nagtatago. Kaya pag-aabulin daw mga kababayan ng NBI, may case build up na ginagawa ngayon. Buti naman po para malabanan natin ang fake news at saka destabilization. So possibly, ang ifa-file sa kanilang kaso inciting to sedition. Sila man lang po ang gumagawa ng mga problema nila. Parang si Digong at si Sara, sila yung gumawa ng sarili nilang problema. O ngayon, nagkanda buhol-buhol na sila. Si Sara nandun sa The Hague para kausapin yung mga abogado para sa kanyang tatay. So, maubos na lang po ang panahon ni Sara. Nagsisweldo siya as Vice President. Naubos na lang po. Wala na siyang magawang trabaho. Sabagay, kahit nung siya Deputy Secretary, wala man. Inutil. Lalo na ngayon, nang lahat ng panahon niya nakatutok sa mga problema, ang sila man lang po ang may gawa.
O ngayon, kahapon, ang sabi, yung PNP mga kababayan, magpa-file ng direct assault case kasi hinampas ni Anilet Abansenia yung isang pulis. Ito ngayon yung development. CAP will no longer pursue direct assault case versus Anilet Abansenia. Yan ba? Sabi ni General Jane Fajardo, personal anyang desisyon ng pulis na wag nang magsampa ng kaso at ang reason niya ay kasama yon sa hazard ng kanyang trabaho. Kaya okay lang at magpapagaling na lang daw siya at back to work na daw siya. Kita ninyo, mahaba ang pasensya ng PNP. Sila pa yung nasaktan sa pagpapatupad ng batas. Pero sa panahon ni Digong mga kababayan, lahat kill. Yan po, inisa-isa ng Philippine Daily Inquirer. Oh. Basahin ko sa inyo. These were the words of Rodrigo Duterte, the one who waged a war against narcotics that claimed the lives of thousands of Filipinos, most of them poor, before his election in 2016 and when he was already president. Ayan o. March 2016, sabi niya, when I become president, I'll order the police and the military to find these people and kill them. July 16, sabi niya, do your duty, and if in the process you kill 1,000 persons because you were doing your duty, I will protect you. And if they try to impeach me, I will hurry the process and will go out of the service altogether. July 2016, sabi niya, do not bullshit me. Do your duty. I will die for you. During the assumption of De La Rosa as PNP chief. August 2016, my order is to shoot to kill the 27 narco politicians. I don't mind about human rights groups, believe me. Yan ang statement niya after naming so-called narco politicians. September 2016, I will protect you. I will not allow one policeman or one military person to go to jail. Sinabi niya yan sa Isabela Province. Pagkatapos, ilang polis na po ang nakulong. Tapos si Digong, ngayon lang po siya na-arrest. At nandun siya, sinurrender ng Interpol, ng PNP sa Interpol. At nandun siya sa The Hague. Pero, yung mga polis niya na napatunayan na nagkasala, nakapag-abuso, nakakulong. Matagal nang nakakulong. You see? Sabi niya, I will protect you. September 2016, tell them you are taking orders from Mayor Duterte. Jail him. I am willing to go to jail. Sabi niya sa mga pulis sa Isabela. So ano ngayon yung kinakasama ng loob ng mga followers ni Digong? Na sabi niya, willing siya to go to jail. So ito na siya ngayon. And in fact, inamon pa niya mga kababayan yung ICC. Ang tagalan niya ninyo. Naon na. Baka niya patay na ako. Hindi pa ako makaharap sa inyo. So anong rason para mag-alsa kayo? Ginusto ito ni Digong. So hayaan natin siya. Kayang-kaya niya ito. Yan yung sabi niya. Willing siya na mabulok sa kulungan. Ayun na nga po, sabi niya. I'll face this. That was the statement ni Digong sa kanyang latest video the other day. I'll be accountable niya. So walang rason po na mag-alsa kayo. Kasi yung leader mismo ninyo ang nagsabi, pananagutan niya, haharapin niya ang kaso sa ICC. September 2016, I would be happy to slaughter 3 million addicts. December 2016, I will have to defend them. I will listen to the story and I will take it as the true version because they are under me. I should believe them. July 2017, I will never allow a military man, a government man, a policeman to go to jail for doing his duty. Yan po yung mga sinabi niya. Oh. Ang dami pa niyang sinabi. Oh. Ayan o, April 20, 2020. My order to the police and military also village officials that if there is a trouble or the situation arises that people fight and your lives are on the line, shoot them dead. Naka-archive po yung lahat ng mga statement niya. Documented po.
O ngayon, ni-replay ko sa inyo yung latest statement niya the other day. Uploaded mismo sa kanyang page, Rodi Duterte, sa kanyang Facebook account. Pakinggan ninyo pong mabuti. To my countrymen, Sa aeroplano yan, before na maglanding sa Dahig. the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for donatory. And Okay daw siya, donatory. this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga polis at military na trabaho kayo at ako ang managot You see, siya daw ang managot. for all of the So ano ang problema ninyo mga DDS, mga supporters ni Digong? Yung leader nga ninyo, nagsalita na siya ang bahala, siya ang managot. Wala kayong tiwala sa leader ninyo na siya yung mananagot? Kayang-kaya yan, strong leader si kayang-kaya niya. Strong leader si Digong, ang weak leader si Bongbong Marcos. Tanggap namin na ang ating Pangulo, weak leader. Tinanggap namin yung mga panunuya ninyo, pambabalahura ninyo. Narinig kayong masamang salita galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Ang mga masasamang salita, galing man lang po sa inyo. At si Digong, wala siyang problema. If this is my destiny, so be it. Sabi niya, napakalinaw. whatever happened in the past. Ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na, I will protect you. No, you see? I will, Siya lang, ako na niya. ako ang managot sila. Oh, siya ang managot. This will be a long legal proceedings. Tanggap niya. Alam niya, this is a long proceedings. Kasi si Dilima nga po, babae, nakulong for almost 7 years. Babae na nga yun. Kinaya ni Dilima. Anong hindi makaya ni Digong? Ang estimate po ni Attorney Conti, ang trial will last for 8 years. O di, amanos na po, si Dilima nakulong ng 7 years, tapos na-acquit. O kung hindi man nagkasala si Digong, after 8 years, di ma-acquit siya, balik siya dito sa Pilipinas after 8 years. Pero kung halimbawa, mapatunayan siya, 30 years to lifetime. Pero tanggap na niya eh. Kung tanggap na ng leader ninyong si Digong, anong rason na hindi ninyo matanggap na mga supporters? Masyado kayong emotional. Mas magaling pa kayo sa inyong leader. Tama po? Hindi nga mag-alala si Digong kasi napakatapang, maisog na leader. Pagkatapos kayo, hindi kayo mapakali. Kalma nga po si Digong. Tama pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales.
Cellphone number niya po 773-798-7816.